pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fea Felizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikad nating balita, mga ipinagawang gabyon, binisita ni Governor Umali. Mga magsasaka, pinaghahanda sa El Nino. National Disaster Consciousness Month, pinaghahandaan. Illegal na abandonadong kahoy, kumpiskado. At digital photo competition, bukas na. Sa detalye ng ating mga sumisikad na balita, kung atin pong maaalala, labis na idinadaing noon ng mga taga-barangay Mahabang Parang, San Andres, Tagumpay at ng mga kanuglog pang barangay sa bayan ng Nauhan ang mahigit 2 buwan bago humigkat na nangyaring pagbaha noon sa kanilang lugar. Noong 1 linggo kalinsabay ng regular niyang pag-ikot sa mga barangay, binisita ni Governor Boy Umali ang ipinagawang gabyon dito ng pamahalaang panlalawigan. Narito ang report. Personal na ininspeksyon ni Governor Umali noong Hunyo 17 ang 2 gabyon na ipinagawa ng kanyang pamunuan sa mga barangay ng Tagumpay at San Andres sa Nauhan, kalinsabay na pag-ikot niya sa mga barangay sa bayang ito. Bagamat may kalayuan ang site ng proyekto kung saan kinakailangan pang lumusong ng sasakyan sa ilog at mamaybay sa maladisyerto at batuhang daan dito, kasama ang mga opisyal ng barangay, personal na ininspeksyon ni Governor Boy Umali ang mga proyekto. Una niyang ininspeksyon ang 15 million worth ng gabyon na may 320 metrong haba at 3 metrong taas sa barangay Tagumpay kung saan inihihingi ng barangay na madagdagan pa ito. Nagpapatulong din sila na madredge o mapalalim ang gitnang bahagi ng ilog dito. Matapos ito ay nagtuloy pa ito sa higit pang mas malayo na gabyon sa barangay San Andres. Hindi alintana ang init sa gitna ng maladisyertong baybayin ng ilog. Ipinakita sa gobernador ang dating gabyon na nasira ng lakas ng bugso ng tubig na nanggagaling sa itaas ng mga bundok ng Aglubang at Ibulo kapag nagkakaroon ng malakas at matagal na pag-ulan. Ito maglalaw ang Tagalog at ito ho ay nakapatong lang, hindi nakabaon, hindi ho katulad nung huling ginawa. Walang madre. Hindi meron siyang mattress, kaya lang siya nakabaon siya. Hinihingi namin ng tulong sa inyo. Congressman. Pero bakit ito hindi dikit? Nakadikit ho ito? Yan sana? Oo. Yung luma ho dito, naroon pa, na nakadikit. Ngayon ay nakapatong nga siya. Nung lumaki ang tubig, naporsa siya ng tubig. Nakulkol. Nakulkol ang likod. Gaano kalaki yan? Ang ikalawang gabyon naman na may habang 2.5 kilometro ay higit na mas mataas at mas malapad na ayon kay Kapitan Artemio Beron ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Sa naturang lugar, tanaw na ang Villa Cerveza ng bayan ng Victoria at ang kabila nito nila ay Sablayan Occidental na. Samantala sa araw na ito, sunod-sunod na pinasinayaan ang mga pinakongkretong daan sa mga barangay ng San Luis, Mahabang Parang, Inarawan at Tagumpay. Muling nakapagpasaya ng mga taga-barangay si Governor Boy sa nakagawian niyang pagsasama ng ilang joke sa kanyang mga pananalita. Pag maganda yung natin, transparent at accountable tayo, binibigyan tayo nito. Kaya mahalin natin ito mga ganitong proyekto. At ngayon lang nangyari ito. Sa tagal ng panahon, ngayon lang natin na yung budget natin ay talagang napupunta rin sa mga barangay. Ngayon, alam niyo meron tayong pondo ngayon doon sa GPBP ha. Bawat munisipyo may initial, may pinaka-minimum na 15 million. Kaya ngayon, ehemplo tayo. Yung may Maropa, gumaya na rin. Lahat ng gobernador at saka congressman na dating magkakaaway, nagsama-sama na ngayon. Hindi na nag-aaway-away. Kaya ngayon, ehemplo tayo sa buong Pilipinas. Kaya yung Mindoro ngayon, pansin-pansin. Ibig sabihin, lahat tayo. Yung mga pakuryente nyo, di ba? Lahat ng sityo ngayon, nilalagyan na ng kuryente. Yan po, GPBP lahat yan.
Kaya ituloy natin yung mga gawin natin. Kaya lang, dapat huwag tayo malilito. Ano? Baka mamaya katulad tayo ng isang baseball player. Habang naglalakad na ganyan, nakita niya, nagkakagulo sa bandaron. Pumunta siya, pagtingin niya, ayun pala, kaya nagkakagulo, may mahuhulog na bata sa second floor, sa balcony. E tama-tama, pagtingin niya ganyan, naku, nahulog na nga yung bata. Ay, di habol siya. Habol, na talagang Tapos nung talagang hindi na niya abutin, nag-slide na siya. Yung parang baseball player talaga, nag-slide na. Tapos sabay ilagay ng kamay. Tama-tama, pag bagsak ng bata, bago bumagsak sa lupa, nasalo niya. Hindi palakpakan ng tao. Ayun, awa ng Diyos, nalito. Nung malito, nung nagpalakpakan ng mga tao, yung bata naibato sa first base. Wala rin. Kaya wag tayo malilito. Isinagawa naman ang cluster meeting na dinaluhan ng mga kapitan ng barangay ng District 8 sa Barangay Hall ng Barangay San Andres, kung saan isinagawa ang regular na konsultasyon, pagdinig sa mga karaingan at pangangailangan ng mga barangay at pagpapasa ng kanilang mga barangay resolution. Labis ang pasasalamat ng mga ito sa gobernador sa mapagkalingang gawin nito sa pangangailangan ng kanilang mga barangay. Namin na kayo naman po ay hindi nagpapabaya sa amin, at yan nga po nakikita namin yung mga pondo na naibigay nyo sa bawat barangay ng distritong ito ay amin po napapakinabangan, lalo na po yung mga kalsada, napapakinabangan po namin. Ito pong gabyong ito ay malaking katulungan, sapagkat yun pong isang gabyon o isang protection dike na nanggaling din po sa inyo, na-request po namin na kung saan ito ay matatagpuan sa may tagumpay, yun po ay isang napakalaking silbi na nakatulong sa amin. Dahil kung wala po nung dike na yun na kung saan ay pinagawa sa Green Harrison, baka po mas lalong grabe ang natamong pinsala ng mahabang parang at karating barangay. Kaya po yun ay labis namin ipinagpapasalamat, sapagkat kung yun po ay wala noon ay talagang mas matindi. Kaya salamat sa ating buting gobernador dahil sa naibigay na tulong po dito sa San Andres at sa Tagumpay. Sa amin pong mga barangay official na karating dito po sa District 8 ay wala pong hanggan doon ang aming pasalamat, dahil kung wala po ng mga gabyon na inyong inilalagay dito sa gawin po namin, ay talaga hong pinagdidivide ang barangay dahil ho ng malaking pagbaha. Pero sa ngayon ho, ay malaki naman ho ang magiging tulong ng gabyon dahil meron pong harang. Ang barangay Inarawan naman po ay awa po ng Diyos. Hindi naman po binabaha ngayon. Ano po? Lubos po. Siguro po, walang hanggan doon ang aming pasasalamat, sapagkat kami po ay nabisita nyo, na saksihan nyo din po kung gaano po kahalaga ng gabyon. Ilang naman sa mga ipinabisita sa punong lalawigan na inihihingi ng pondo ay ang box culvert at delikadong daan kung saan kinalkal na ng tubig ang ilalim ng bahagi nito sa Barangay San Luis. Yan, dyan na. Buwang na po yan. Ang kulang pang bleacher at bubong sa covered court ng Barangay Inarawan at ang pagpapatapos ng library building sa San Andres Elementary School. Bagamat dapat sana ay pumapasok na ang panahon ng tag-ulan, subalit kapansin-pansin pa rin na matingkad pa rin ang pag-init ng panahon. Ayon sa mga eksperto, tatagal pa raw ang El Nino ng hanggang Nobyembre ngayong 2014. At kung magkakaganito, malaki ang magiging epekto nito sa supply ng pagkain dahil na rin sa nakaambang tagtuyot. Kaya naman ang Department of Agriculture gumagawa ngayon ng pamamaraan kung anong mga halaman ang makakaangkop sa ganitong panahon upang hindi masyadong maapektuhan ang supply ng pagkain. Nagbabalita si Beverly Aguila. Maliban sa regular na panahon ng tag-init na naranasan simula Pebrero ngayong taon, sa pagtataya ng Pag-asa, maaaring pumasok pa sa Pilipinas ang El Nino mula Hunyo at may posibilidad na tumagal pa ng 9 na buwan na aabot hanggang unang kwarto ng 2015. El Nino ang tawag sa gawin ng klima na nangyayari sa bahaging tropikal ng karagatang Pasipiko. Nangyayari ito kung may pagtaas o hindi pangkaraniwang pag-init sa temperatura ng tubig sa ibabaw ng karagatan ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ito ay karaniwang nagdudulot ng mga baha,
tagtuyot at iba pang kalagayan ng kalangitan sa maraming mga rehiyon sa mundo. Kaugnay nito, pinaghahanda ng Provincial Agriculturist Office ang mga magsasakang Mindoreño sakaling tumama ito sa lalawigan. Ayon kay Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig, iminumungkahi nila sa mga magsasaka na maliban sa palay, maaari ring magtanim ang mga ito ng mga halaman na matibay sa tag-init at hindi masyadong nangangailangan ng patubig. Subalit aniya dahil nagpakawala na ng tubig ang National Irrigation Administration nito lamang nakaraang linggo, inaasahang makapagtatanim na ng maayos ang mga magsasaka sa lalawigan, partikular sa unang distrito. Sa ikalawang distrito naman, hindi gaanong suliranin ang patubig aniya pa dahil sa pagkakaroon dito ng maraming shallow tube well. Bagamat palaging nalilihi sa lalawigan ang mga kalamidad na dumadalaw sa Pilipinas, hindi na nanatiling palagay loob ang pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. Sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, regular ang pagbibigay ng pagsasanay pangkaligtasan at pagtataas ng kamalayan hinggil sa mga programang pangkaligtasan. Tulad na lamang ngayong nalalapit na National Disaster Consciousness Month sa Hulyo. Puspuso na ang ginagawang paghahanda para sa National Disaster Consciousness Month matapos magpatawag ng pagpupulong si PDRRM Chief Rowena Zanz sa mga konsernadong ahensya ng pamahalaan lokal at nasyonal. Naging panauhing tagapagsalita naman sa naturang pagpupulong si Provincial Administrator Nelson Melgar. Alam niyo ang gobernador ay walang masyadong concern kung hindi ito paghahanda sa kalamidad. Last week, kausap namin ang taga-DPWH Manila head office at pinag-uusapan namin tungkol dito sa flood mitigation program ng probinsya. Hopefully, maihanap ito ng pondo ng ating gobernador. Kasi ang pinag-uusapan dito is sana magkaroon si gobernador ng kapalaran because he had already made the necessary coordination with the different offices, among them DPWH, and he was aiding the Secretary of the DPWH na sana daw ay maligaya siya kung maisasama ang flood mitigation program sa 2015 General Appropriations Act. That is how persistent the governor is to sa project nito because that is also how he appreciates the complexity of the problem kung sakasakali ilalayo kung may mangyari sa akin. Sa pagpupulong, nakaplano ang pagsasagawa ng Rescue Capability Demonstration bilang kick-off activity sa buwan ng Hulyo. Nakatalaga mga siwa ng naturang gawain ang 203rd Infantry Brigade sa pangangasiwa ni Commander Colonel Mariano Antonio S. Perez Jr. Sa naturang gawain, masasaksihan ng special drill na kakikitaan ng kahandaan na dapat gawin sa iba't ibang senaryo tulad ng paglubog ng barko, hostage taking, bomb threat at fire incident. Inaasahan naman ang pakikiisa ng iba't ibang konsernadong ahensya, lalo na ng mga kasapi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa naturang gawain. Susunod, iligal na abandonadong kahoy kumpiskado. Digital photo contest patuloy sa pagtanggap ng entries. Huwag po kayo maglilipat, ibibigay namin ang mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Ikaw ba'y nag-iisip, nagsasawalang kipunan lang, walang pakialam sa'yo mga kababayan? Okay ka bang pinuno sa iyong nasasakupan? Bakit hindi patunayan? Ipakita nyo sa bayan. Kayo ba'y dumadalo sa mga pagpupulong at mga pagpaplano? Sama-samang paglutas nito, masdan nyo ang kapaligiran. Binabang mga barangay sa inyong mga nasasakupan. Kayo ba'y walang pakialam
sa pagsasawalang kipunin nyo. Performance nyo ang tatamaan, tatandaan yan ng bayan sa darating na halalan. Kumilos ka na kabayan, malasakit nyo ang kailangan sa inyong nasasakupan. Ang tanong, may pagtugon ka ba? Tubig sa bundok unahin, magsama-samang solusyonan, sakay sunod sa kapatagan. Yan ang sistematikong paraan, solusyon pang matagalan. Okay kung may pundong nakalaan, ngunit kung hanapin pa, dapat magsama-sama muna. Kumilos ka na kabayan, kanya-kanya iwasan, politika muna'y kalimutan. Magsama-sama muna para sa bayan, masdan nyo ang kapaligiran. Binabang mga barangay sa inyong nasasakupan, kayo ba'y walang pakialam? Kumilos ka na kabayan, malasakit nyo ang kailangan sa inyong nasasakupan. Ang tanong, may pagtugon ka ba? Kumilos ka na kabayan, kanya-kanya'y iwasan, politika muna'y kalimutan. Magsama-sama muna para sa bayan. Walang pinatatawad ang rabies. Sa sandaling lumitaw ang mga sintomas nito, wala nang makapipigil sa impeksyon. Biro ang mapait na katotohanang may isang Pilipinong namamatay araw-araw dahil sa kagat ng asong ulol. Ang rabies ay makukuha mula sa isang virus na taglay ng laway ng isang hayop na may rabies. At ang buong takbo ng pamiminsala nito ay nahahati sa 3 yugto. Ang unang yugto ay nagsisimula kasabay ng pagpasok ng virus sa loob ng katawan dahil sa kagat ng isang hayop na may rabies. O di kaya'y paghimod nito sa sariwang sugat ng tao. Hugis bala ang virus na ito. At ganito kung umatake. Kumakapit ang virus sa malusog na nerve cell at siya'y tinatanggap nito. Pagdating niya sa loob, ito'y agad-agad nagpaparami kasabay ng walang habas na pamiminsala. Di magtatagal, iiwanan ng bagong pulutong na ito ang kumupkup sa kanila para maghanap ng bagong makakapitan. Sa bilis na 3 milimetro bawat oras, ang virus ay tahimik na nagpaparami at gumagapang hanggang makarating sa utak ng walang kamalay-malay na biktima. Sa 90% ng kaso, ito'y tumatagal ng 20 hanggang 90 araw. Mula naman sa utak, ang virus ay lalakbay at hindi na mapipigilan ng pagkalat at pinsala na ihahatid nito sa iba pang parte ng katawan. Sa pangalawang yugto, ang biktima ay makakaramdam na ng pagbabago, gaya ng panghahapdi at pamamanhid sa dako ng sugat, bagamat ito'y magaling o pagaling na. Sakit ng ulo at lagnat, animoy na'y trangkaso. Magpapamalas din ang biktima ng lungkot o pagkabalisa. Sa mga kasong nakuna ng kamera sa San Lazaro Hospital, ang mga pasyente ay nasa huling yugto na ng impeksyon ng madala sa ospital.
Matutukoy na rito ang pangunahing sintomas ng rabies, ang malaking pagkatakot sa tubig. Ito ang dahilan kung kaya noong araw, ang tawag sa sakit na ito ay hydrophobia. Makakita lamang sila ng tubig, naninikip na ang kanilang lalamunan, gayong sila'y uhaw na uhaw. Matindi rin ang kanilang mararamdamang takot sa hangin na gumagapang sa kanilang muka. Ang biktima ng rabies ay nangangailangan ng kakaibang pangangalaga. Ang pasyente ay ibinubukod upang mabawasan ang panganib o pinsala sa iba, bunga ng karahasan. Ang kanyang kwarto, mapa-ospital o tahanan man, ay kailangang madilim at tahimik upang huwag madagdagan ang kanyang pangamba. Tandaan na nakakalipat ang virus sa pamamagitan ng laway, kung kaya may panganib lamang sa pakikipaghalikan ng lips to lips at hindi sa simpleng hipo o haplos. Nasa panganib din ang mga kumatay at humawak ng kontaminadong karne, lalo na ang mga kumain ng half-cooked na laman o utak ng asong ulol. Para sa mga nakagat ng aso, ang wastong paraan ng pag-iwas sa rabies ay sa maagap na paglalapat ng lunas. Kung maaari, sa kapagkarakang siya'y makagat. Ang sugat ay dapat hugasang mabuti ng sabon sa dumadaloy na tubig ng 5 hanggang 10 minuto upang maalis ang laway ng nakakagat na aso. Pagkatapos ay pahira ng tintura de yodo ang sugat at isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital, health center o animal bite treatment center. Ang doktor ang magpapasya kung kailangang bakunahan ang nakagat at kung anong klaseng bakuna ang gagamitin upang maagapan ang impeksyon. Depende sa pagsusuri ng doktor, maaari din siyang bigyan ng iniksyon laban sa tetanus. Samantala, ang asong nakakagat ay kailangang mahuli at italing mabuti o ikulong at obserbahan ng 14 na araw. May mga palatandaan ng hayop na may rabies, gaya ng kapansin-pansing pagbabago ng ugali, tulad ng pagiging biglang matamlay o di kaya'y biglang babagsik. Kapuna-puna rin ang pagiging balisa ng aso. Bantayan din ang panlilisik ng mga mata. Minsan ito'y parang manhid sa sakit at sobra sa lakas. Kakagatin ito kahit anong bagay, gaya ng kulungan, hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang gilagid. Mapapansin din sa mga sumusunod pang mga araw ang sobrang paglalaway ng aso dahil sa pagkaparalisa ng kalamnan ng panga at lalamunan. Sa kalaunan, ang buong kalamnan ay mapaparalisa hanggang sa mamatay. Ang asong magpakita ng ganitong mga palatandaan ay kailangang isakripisyo agad ng may-ari upang maipasuri ang utak nito. Madaling pagkasyahin ang buong tuta sa isang plastic bag. Subalit, kung ang aso ay malaki na, kinakailangang pugutin ng maingat ang ulo nito. Ang maatasang gumawa nito ay dapat gumamit ng panakip sa mata, ilong at bibig, kasama ng guwantes at kapote bilang proteksyon sa talsik ng dugo at laway na maaring may taglay na rabies. Ibalot ang buong ulo sa makapal na plastic bag at ipaloob sa isang styrofoam chest na may sapat na yelo para sa biyahe patungong laboratorio. Sa ngayon, ang tinatayang gastusin para sa isang taong nakagat ng aso ay mahigit sa 4,000 piso para sa simpleng kagat at maaaring umabot ng 24,000 piso kung ang kagat ay sa mukha, leeg o malapit sa ulo. Samantala, wala pang 50 pesos ang halaga ng bakuna para sa kaligtasan ng alagang aso. Tuloy-tuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan na masugpo ang mga iligal na gawain sa lalawigan, tulad na lamang ng iligal na pamumutol ng kahoy at pagtatransport nito. Kamakailan muling nakakumpiska ang pinagsanib na puwersa ng PNP at ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources ng mga abandonado at hinihinalang kontrabandong kahoy. Alamin natin ang detalye sa balita ni Hernan Espiritu. Kinumpiska ng pinagsanib na pwersa ng mga police officers, Senro, Penro,
ng mga local government units ng Baco at San Isidoro at ng PNP Baco noong Hunyo 13 at 14, 2014 ang mga 874 na pirasong kahoy na tangili at apitong o may kabuang 11,483.13 board feet na mga abandonadong kahoy mula sa Sitio Binaybay, Barangay Santa Rosa 2 sa bayan ng Baco, Oriental Mindoro. Ang pagkumpiska ay naganap habang nagsasagawa ang grupo ng regular nilang gawain na National Greening Project at habang nagpapatrolya ang mga forest guard sa pangunguna ni Eusebio Cortez ng Sendro Calapan. Matapos mag-report sa pamahalaang bayan ng Baco at San Isidoro at sa pamahalaang palalawigan, agad namang tumulong ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga dump trucks na ginamit sa paghahakot sa mga nasabing kahoy. Nagpadala rin ng mga tauhan ang PNP Baco bilang escort patungo sa tanggapan ng Senro sa lungsod ng Calapan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniimbestigahan ang naturang kahoy at inaalam ang tunay na may-ari nito. Samantala, sa ginanap na Provincial Peace and Order Council PPOC meeting sa Sangguniang Panlalawigan noong Hunyo 20, 2014, nagpapot naman ng pasasalamat si Senro Officer Elpidio Atienza sa mga tulong ng mga ahensya ng pamahalaan, partikular ang pamahalang panlalawigan at ang mga LGUs ng Baco at San Isidoro sa kanilang isinagawang operasyon na naging daan upang makumpiska ang naturang abandonadong kahoy. Sa naturan pa ring PPOC, ipinahayag na prioridad ang Department of Education para sa mga proyektong pampaaralan. Kung magre-request ang mga ito sa mga nakumpiskang kahoy kapag natapos na ang mga legal na proseso para sa mga naturang kahoy. Rural areas, specifically sa mga mountainous barangays. Doon po ba sa mga confiscated at tapos na pasok, pwede po ba nila magamit yun at through request? At paano po yung procedure? Ang instruction po sa amin aming secretary ng Bahay, ang priority po sa amin ay mga indebted sa ngayon. Pero siguro po kung may mga request, baka siguro pwede namin i-provide sa amin, sa kanila para okay, Brigade Commander. Sa mga mahilig sa pagkukuha, ito na po ang pagkakataon nyo para mapansin ang galing nyo sa pagkuha ng litrato. Nararapat lamang na iaayon nyo ang tema ng inyong kukunan sa tema ng pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon. Narito ang report. Inaanyayahan ang mga Mindoreño na sumali sa Nutrition Month Digital Photo Competition ng National Nutrition Council Mimaropa na ayon sa tema ng pagdiriwang ngayong taon na kalamidad paghandaan, gutom at malnutrisyon agapan. Inilunsad noong Hunyo 9 ang patimpalak ay tatagal hanggang Hulyo 14, ang huling araw sa pagtanggap ng mga lalahok sa kompetisyon. Pangunahing layunin ng nabanggit na paligsahan na madagdagan ang kaalaman ng mamamayan hinggil sa kahandaan sa pagtugon sa pangangailangan pangnutrisyon ng ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Bukas ito sa mga residente ng Mimaropa Region, maliban sa mga Municipal Action Officers at mga kawani ng Provincial, Regional at National Nutrition Council. Dapat makita sa larawang ilalahok ang tema ng buwan ng nutrisyon. May orihinal na pagkakuha. Maaaring portrait o landscape ang orientation. 12 by 18 inches ang sukat. Naka-digital form at JPEG ang format. Maaari itong i-email sa nncmimaropa@gmail.com na ang subject ay NM 2014 Digital Photo Competition. Ang pagpili sa mga magwawagi ay nakabatay sa mga sumusunod na pamantayan. Thematic relevance, 30%, creativity and originality, 25%, technical excellence, 25%, at overall impact, 20%. Ang mga mananalo rito ay may cash prizes na 5,000 para sa first place, 2,000 pesos naman ang sa second place, at 1,000 pesos ang third place. Sa Hulyo 22, malalaman kung sino ang mga magwawagi sa pamamagitan ng email at pagtawag sa cellphone. Para sa application forms at sa iba pang mga detalye hinggil sa naturang patimpalak, maaaring makapag-ugnayan sa Nutrition Action Officers o Barangay Nutrition Scholars sa bawat munisipyo. Maaari ring tumawag sa Provincial Nutrition Council sa telepono bilang 0915-339-9262 at sa Communication and Public Relations Services Division Office, Office of the Governor sa telepono bilang 043-288-2421. Susunod! Kampanya kontra epekto ng climate change, puspusan. APNEDA search for outstanding volunteer, bukas na. Tutok lang, magbabalik ang KPSM, magalipas lamang ang ilang paalala.
Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan, o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok ng tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa panahon ng tag-ulan, sila'y umaatake. 100 milyong katao sa mundo ang nabibiktima kada taon. Sa bilang na ito, 20,000 katao ang namamatay at 75% nito ay mula sa Asya. Maaring hindi mo alam, subalit isa itong bantak sa seguridad ng kalusugan ng bawat pamayanan. Kailangan nating lumaban. Kailangan nating palakasin ang puwersa ng paglaban sa dengue, sapagkat ang pagkalat ng dengue ay walang sinisino. Kung hindi mag-iingat, ikaw, ang iyong pamilya at maging ang iyong pamayanan ay maaaring maapektuhan. Kinakailangan ang pagkakaisa at pagkilos ng lahat ng sektor. Sa laban na ito, hindi tayo dapat magsawalang kibo lamang. Ito ang tamang panahon upang tayo'y sama-samang kumilos. Ang lahat ng kinakailangan at pamaraan upang labanan ang sakit na ito ay nararapat lamang pag-ibayuhin pa. Kaya marapat lamang nalaanan ng pondo ng pamahalaan ang paglaban sa dengue. Tumugon tayo sa panawagang ito sapagkat ang pagtugon mo ay isang responsibilidad. Kinakailangan na nating umaksyon ngayon. Pagpagkak ng ulan, tayo'y pinapaalala na
balita sa radyo, TV, atin ang pakinggan. Kontrabang programa ng pamahalaan, humihikayat sa lahat na magsama-sama sa anumang kalamidad. Dapat ay handa ka, manawagan sa mga nasa mababang lugar. Sana naman huwag maging pasaway. Kung malakas tuloy-tuloy ang pagulan, agad lumikas patungo sa mataas na lugar. Sa papasok sa eskwela, maging sa mga opisina, mayroon dapat laging dala. Kahit may araw pa, dahil anumang oras, bumibigla na lang, tila magnanakaw, bumibigla ang pagulan. Panahon ka'y mabago-bago, dapat tayong lahat ay matuto. Palagay loob, huwag pairali, sa magkilos magunan lagi. Bawat ahensya ngayon, hindi maiiwasan na sa kanilang mga gawain ay maiugnay ang climate change. At sa pang-araw-araw na gawain, may mga inobasyon na rin ginagawa, tulad ng pagbabaon na lamang ng basura sa halip na sunugin ito. At upang higit pang may paigting ang pagpaparating ng impormasyon hinggil dito, nagsagawa ng oryentasyon sa mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Provincial Environment and Natural Resources Office kamakailan. May balita si Randy Digma. Puspusan ngayon ang kampanya ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, katuwang ang Philippine Information Agency at Oriental Mindoro Communicators Network o ORMINCOMNET sa lalawigan na higit pang mapangalagaan ng kalikasan at mas maitaas ang kamalayan ng mamamayan hinggil sa epekto ng climate change. Noong Hunyo 10, sa pangasiwa ng mga nabanggit na ahensya, isinagawa ang Climate Change Orientation sa DENR Conference Hall sa Barangay Suki, Lungsod ng Calapan na dinaluhan ng mga kinatawan ng bawat bayan at lungsod sa lalawigan. Ang climate change ay ang pagbabago-bagong kondisyon ng panahon sa kasalukuyan na lubhang nakakaapekto sa mga may buhay sa mundo. Pinangunahan ni Penro Merijun Maypa at PIA Oriental Mindoro Manager Dr. Luis T. Cueto ang programa. Binigyan din sa orientasyon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagtutuwang sa pamahalang lokal at nasyonal sa mga usapin na may kinalaman sa pagpapagaan sa epekto ng climate change. Kaugnay nito, isang video documentation tungkol sa climate change ang ipinakita sa mga dumalo na nagmula pa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at lokal na mamamahayag. Samantala, binigyan din ni Dr. Cueto sa orientasyon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng point person na aktong information officer ng bawat pamahalang bayan na lubos-an niyang makakatulong sa mga kampanya hinggil sa pangalaga sa kalikasan. Anya, ito ang magsisilbing instrumento upang mas mapabilis pa ang pagpapakalat ng impormasyon sa pagpaparating sa mga mamamayan ng impormasyong dapat nilang malaman. Randy Digma, KPSM. Hindi biro ang magboluntaryo para sa kapakanan ng nakararami. Puhunan dito ang dedikasyon at sinseridad, gayon din ang sakripisyo upang makamit ang minimiting layunin ng isang partikular na programa.
Ang magandang balita, nagsasagawa ngayon ang National Economic and Development Authority ng Search for Outstanding Volunteer. Alamin natin ang detalye sa balita ni Beverly Aguila. Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Volunteer Month sa buwan ng Disyembre, isa sa tampok na gawain ng taunang pagpaparangal sa Outstanding Volunteers and Volunteer Lifetime Achievements ng National Economic and Development Authority. Ang Search for Outstanding Volunteers 2014 ay naglalayong kilalanin ng mga Filipino volunteers, individual man o grupo, na nagpakita ng natatanging dedikasyon sa pagtulong sa kapwa Pilipino at maging sa kanilang komunidad. Kaugnay nito, nasa kasalukuyang proseso na ng paghahanap ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency sa pamamagitan ng NEDA Mimaropa, ang mga ahensyang nakatutok sa naturang programa ng mga natatanging Filipinong volunteers at maging foreign volunteers. Bukas na ang nominasyon para sa lahat ng Filipino at maging mga Filipino o local chapters ng foreign international non-profit organizations at Filipino o local chapters ng foreign international corporate organizations. Ang patimpalak ay may dalawang kategorya, ang Volunteer Lifetime Achievement Award para sa mga individual o samahan na nagpakita ng pinakamahusay na volunteer service na nagsilbing inspirasyon at huwaran sa larangan ng volunteerism. At ang National Outstanding Volunteer Award para sa mga individual o samahan na nagpakita ng pinakamahusay na volunteer service at nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng mga mamamayan at mga pamayanang pinaglilingkuran. Para sa iba pang mga katanungan at impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Pam Torres o Joel Paule sa telepono bilang 043-288-2437 o mag-email sa neda4b@gmail.com. And our quote for today, "He that plants thorns must never expect to gather roses." At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, itype lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Sa mga opinyon o impormasyon na nais nyong ibahagi, maaari kayong mag-log on sa aming Facebook account. I-type lang ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Feacelizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at kabuuan ng pamahalaang panlalawigan. Hangad namin ang tuloy-tuloy na pakikiisa at pakikipagtulungan ng sambayanang Mindoreño upang mapanatiling maunlad, ligtas at matiwasay ang ating lalawigan.